Marcos ano ba yung regalo mo kay Bongbong Marcos? Ay, may regalo pa, grabe. May regalo kasi kasi sa'yo. sa'yo. Ang dami ng pera yan eh. Oo. Baka may something si sir na i-regalo. Yung regalo ko sa yung posas, Ay, posas. sa kotse. Special yan, sir. Special. At gusto kong ibigay sa iyo yung at dun sa takbo ng pag-iisip mo, yung patuloy mong paggamit ng sinigal na droga. Yun. Sapagkat itong ginagawa yung pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino ay talagang walang katapusan. Kaya patuloy kami na nananawagan sa iyo na bumaba ka na. Bumaba ka na at tigilan mo na yung pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Yun, maraming salamat. O baka may tanong kayo. Yun na po yung tanong ko kay Sir Jonathan. Sir GM, ako po ay may tanong. Ngayon kasi birthday daw ni Bongbong Marcos ano ba yung regalo mo kay Bongbong Marcos? Ay, may regalo pa, grabe. May regalo kasi sa'yo. Ang dami ng pera yan eh. Oo. Baka may something si sir na i-regalo. Yung regalo ko sa yung posas, Ay, posas. sa kotse. Special yan, sir. Special. At gusto kong ibigay sa iyo yung posas na yung personal. Oo, yun. Para iposas ko sa iyo. Anytime. Oo, Ano anytime. sir, stainless o ginto? Stainless. At least, hindi naman May kasama po bang pulburon? Wala si sir ganun, wala si sir ganun. Sila lang yung may ganun, kaya hindi Yun, tayo makaligalig. at yun naman, seryoso tayo. No? Kaya nga sabi ko, no, ito lang yung pangako ko dun sa aking pamilya, partikular sa aking asawa at mga anak, na itong ginawa, itong pamilyang Marcos sa atin, talagang inihiling ko sa sambayan ng Pilipino na ako yung bigyan ng pagkakataon na magsuot sa kanya ng posas. Antayin natin yan. Antayin natin yan, sir. Naudlot eh. Pagsuot mo ng pusa sa kanya. Ito sir, tanong ko sir, medyo personal. Ngayon kasi sir, kaming mga vlogger, nakaramdam na rin kami ng takot. Lahat po kami tinatakot, yung mga viewers po natin. Tapos ngayon lang, bago ka dumating, pinipicturan po kami lahat ng pulis sa baba. So, ang tanong ko sa inyo sir, hindi ka ba natatakot sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya dahil po sa pinaglalaban natin? Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, no? Huwag kayong matakot. Sa paglaban sa katotohanan, lalo na sa kapakanan ng taong bayan, huwag tayong matatakot. Dapat sila ang matakot sa atin. Sapagkat tayo, wala tayong ginagawang masama, wala tayong ginagawang iligal. Unang-una, hindi naman natin sinabi dito kay Bangag na gumamit siya ng pulburon. Tama. Hindi naman natin sinabing mag-addict siya. Di ba? Hindi rin naman natin sinabi na magtiganyo sila na gumamit ng cocaine. Wala naman tayong sinabi sa kanila na protektahan nila yung mga photo industries dito sa Pilipinas. Kaya ba't tayo matatakot? Sila matakot sa atin. Diba? Kaya tayo kinukunan ng litrato ng mga kapulisan. Ito ay bilang patunay na nagtatrabaho sila. Yeah. Sapagkat Hindi tayo yung matakot, kanilang sir. mga amo tumatanggap ng ayuda mula dito kay Bangag, kay Tambaloslos at saka kay Jahas. Kaya yun yung patunay lang Kaya yung ginagawa nila walang pagkakaiba doon sa mga troll na na pumapasok doon sa ating mga channel na nanggugulo at naninira. Kaya kung kita nyo, pagka yung mga nagko-comment, talagang ini-screenshot nila na nakapag-comment sila para meron silang nasisingit. Ganun Okay. din. So, maraming Sir ako salamat sir, Sir James. Sir, ano po yung panawagan nyo para po sa iba't ibang religious groups natin? Mukha kasing tahimik na tahimik sila ngayon, sir. Lalong-lalo na itong Catholic Church ng bansa natin. Alam nyo, sa sa ikapapatid ninyong lahat na marami ng mga religious groups na na nakikiisa sa atin. very good yan, Mr. Unti-unti na, at may mga sumasama na. At bukas nga ay mayroon kaming forum na gagawin at kasama itong mga religious leaders, mga Nice. pastor, mga bishop, at mamaya ibubulong ko sa inyo kung saan gagawin. Ayun. At least Sige, sir. makapunta Sige, kayo sir. bukas, may cover.
Sir, ito naman, related naman po sa nangyari ngayon sa House of Representatives. Kahapon po, ikinontempt nila itong si Atty. Harry Roque. Ang sabi po ng mga taga House of Representatives, walang pamumulitika daw po sa kanilang pagkontempt kay Atty. Harry Roque. Ano po yung makomento natin dito, sir? Alam nyo, maganda yung ginawa nila sapagkat sa pamagitan yan, lalo nagigising ang taong bayan. At kung pala nagpapakita kung gano'ng kaitim yung sistema ng pamamalakad nila, pamumuno dyan sa House of Representatives. Kumbaga sa yung ginagawa nila niyan ay parang kangaroo court. Kumbaga sa kung ayaw nila doon sa isang resource person, ayaw nila yung sinasabi ng resource person o pag di nakikipag-cooperate yung resource person, ginagawa nila, pinakukontempt nila, pinakukulong nila. Tama lang yung ginawa ni Atty. Harry Roque na ito ay questionin, idulog sa Korte Suprema upang magkaroon ng kaliwanagan kung itong mga ginagawa ng mga kongresistang ito laban doon sa mga resource person ay naaayon pa sa itinatadhana ng ating saligang batas. Sapagkat, malinaw naman na sinasaad ng ating saligang batas patungkol doon sa Article 3 ng 1987 Constitution na tayo ay may mga karapatan na sa ating mga pribadong pamumuhay o anumang pribadong mga dokumento o naman o doon sa meron tayong malayang pagsasalaysay o pamamahayag na hindi ma-incriminate yung ating sarili. Meron tayong mga proseso na dapat ay sinusunod base sa itinatadhana ng ating konstitusyon. Kaya maganda yung ginawang aksyon ni Atty. Harry Roque na magsampa ng kaso sa Korte Suprema upang kahit paano magkaroon ng kaliwanagan yung ginagawa ng Kongreso laban dito sa mga resource person. Ibig nyo sabihin sir, nagsampa na si Atty. Harry Roque ba na sa Supreme Court? Opo, bali sa pagkakaintindi ko po, yun po ang kanyang gagawin. Magsasampa ito ng kaso o petition sa Korte Suprema upang magkaroon ng liwanag o linaw yung ginagawa ng mga kongresista laban doon sa mga resource person. Kung ito pa ba ay naaayon doon sa karapatang pantao ng bawat o kung sino mang individual na kanilang ginigisa dyan sa Kongreso. Naayon pa sa batas ba sir? Oo, kung naayon pa sa batas. Kasi unang-una, ang Korte Suprema lamang ang pwedeng Last arbiter. Oo. O siya yung last arbiter, siya lang yung Korte Suprema lamang ang tanging institusyon na po pwede magsabi o mag-interpret kung itong ginagawa ng isang Ay naayon pa sa batas. o ng Kongreso ay naayon pa sa saligang batas o ehekutibo man o ng ng Kongreso. Pero nakontempt na ba si Atty. Harry Roque sir? Sa pagkakaalam ko, mayroong hindi pa, ibig sabihin, meron na naman panibagong contempt, order na pinalabas at hindi pa siya nakakulong na pangalibago. Pero nagapan niya na lang, bayad na siya ng mandamos. Kung meron man na ipinalabas yung Korte Suprema patungkol dyan sa wala pa. O kasi maaari maglabas ang Korte Suprema ng temporary protection order o TRO para mapigilan yung i-restrain yung Kongreso sa pagpapatupad o pagtigipit doon sa resource person katulad ni Harry Roque. Alam ko, pati ata ito, abogado ni Alice Go Ganun din, nag-file, mukhang nag-file na itong si Atty. Tomasio patungkol doon. Gawa ng, dahil nga nag-i-invoke ng, kanyang karapatan para doon sa self-incrimination, itong si Alice Go,